mahal, tabi magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! O dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, bunga ng mga panalangin na aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildis Almeda. Ikaw po, mahal na Pinoon, hallelujah, maglangis yung banal salita na aking dadalhin sa oras na ito. Buksan mo, mahal na pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, wala akong magagawa at siyang dakilang pangalan. Aking sinasaway, demonyo ng hadlang at pagadlangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dearest Jesus. And we cherish the blessed preachings, teachings of our beloved parents in the Lord. And I also greet the beloved Almeida family, to my beloved co-workers and co-preachers, sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved webcast viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So tayo po, minamahal, ay mapalad dahil malayo tayo sa pinangyarihan ng giyera sa Middle East. Pero ramdam na natin ang epekto ng giyera. So halos araw-araw yata tumataas ang presyo ng gasolina o krudo, no? So baka aabot na ng 100 yan per liter. So ang ating gobyerno ay nag-adjust na starting tomorrow. Yung mga public offices, maliban sa mga estudyante, sa publiko, ay 4 days na lang yung kanilang pasok. Pero kahit walang pasok, may sahod. Para magtipid ng krudo or gasolina. So lahat ng mga offices, kung mayroon kayong mga lakad, huwag kayong pumunta ng Biyernes, wala po silang opisina starting tomorrow. No? Ang mga estudyante, may pasok pa rin dahil malapit na rin ang graduation yata. No? Patapos na, minamahal. So hindi natin alam kung kailan pa ito matatapos. Sabi nga, within 4 weeks or more, mayroon namang nagsasabi, aabot pa daw ng taon. Pag-aabot ng taon, mas delikado na po yun. Amen. Paghihinto ang gera sa Middle East, sigurado yan. Pag open na ang mga airport, open na ang mga paliparan sa mga affected na mga bansa, magsiuwian ng ating mga kababayan. Amen. Bakit? Siyempre, unang-una, yung trauma. Ha? Imagine yung warning na pag may siren na minamahal o nagwa-warning na yung kailang cellphone
lumayo sa bintana, lumayo sa mga open na mga lugar, baka matamaan ka ng shrapnel o yung airwaves, yung impact ng pagsabog, no? Makakamatay po yan. Pwede lalabas yung dugo sa ilong mo at sa tainga, no? Yung lakas. Kasi mga missiles po yung pumuputok, hindi po granada. Yung granada nga ay basta nasa 50 meters to 100 meters circumference, nasa loob ka, pwede ka pang mamatay. Kahit hindi ka matamaan ng shrapnel. Dahil yung impact ng lakas niya, minamahal. Imagine yung malayo lang yung missile, yung mga building, bumabagsak. So, paano na yung nasa loob ng building? No? Itong lahat na nangyayari ay nakasulat na po sa banal na kasulatan. Amen? So, hindi po sinungaling ang salita ng Diyos. Ito po'y katuparan lamang. Yung mga taong hindi naniniwala sa Biblia, hindi naniniwala sa salita ng Diyos, ngayon mag-isip-isip na sila. Walang panahon sa salita ng malapi noon, panahon na ngayon na mag-isip-isip na sila. Amen. Everybody say praise the Lord. Dahil yan ay hula ng Bible, minamahal. Ayon po sa aklat ng Matthew. From the book of St. Matthew chapter 24. Matthew chapter 24 talks about Jesus' teachings on the end times. Signs of the end and being prepared. So, patungkol to sa end times, signs of the end, and being prepared. So, signs of the end, some key points include a sign of the end, wars, famines, earthquakes. Verses 6 to 7, Matthew chapter 24, pakihanda. Persecution of believers, verse 9, and importance of being prepared and watchful, verses 42 to 44. Basahin po natin, minamahal, yung verses 6 to 7, signs of the end, wars, famines, earthquakes. Dito po sa Mateo 24:6 hanggang 7. At makakarinig kayo ng madigmaan at mga lingaw-ngaw ng madigmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Sa Ilocano version. Dito po sa Mateo 24:6 at 7. Kaya't makangig kayo kadagiti gubgubat, ken damdamag ti gubgubat, kita nyo ta di kay aglakaw, tamasapul ang maaramid digitoy, ngem sanpay nga iso ti panungpalan. Tatumakderto ti nasyon, abumusor iti sabali a nasyon, ti pagarian abumusor ti sabali pagarian, ket adanto bisbisin ken gingined iti naduma-duma adiso. Amen. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. So ano po minamahal ang kasunod sa gera, bansa laban sa bansa? Gutom, famines. So sabi ko kanina, minamahal, pagkatapos kung pwede nang lumipad ang mga eroplano galing sa bansa na yan,
O open na yung kanilang mga airport, mag-uwian na po yung mga tao. Hindi lang po mga Pilipino. Iba't ibang mga lahi po nandyan. Bakit mag-uwian? Hindi lang po na-trauma sila o natakot. Bababa na po yung sahod nila kasi babagsak ang ekonomiya. Amen. O sino pang magtrabaho niyan kung katumbas na yung pera ng Dubai sa Pilipinas? O, di ba? Ang Kuwait dati, nung hindi pa ginera yan, yung pera ng, equivalent ng pera ng Kuwait, triple ata sa dollar. Parang Bahrain. No? Parang Bahrain. Yung pera ng Bahrain is dinar. Mas mahal pa ang value sa US dollar. Kasi napakayaman ang bansa na yan, yung Bahrain. Ang Kuwait, unti-unting nakakabangon. Pero yung ginera ng Iraq yan dati, halos wala ng value yung pera. Ganon din ang Libya dati. Pag nagtrabaho ka sa Libya, talaga namang ang laki ng sahod dahil mas mataas pa yung pera ng Libya kaysa US dollar. Pero ngayon, after ng gera, halos wala na pupunta doon dahil wala na halos value yung pera nila. So yan ang mangyayari. Yung mga affected nations, babagsak yung ekonomiya nila dahil nagre-rely lang sila sa export ng langis. Nag-i-export sila. Hindi na sila makaka-export dahil isa lang yung daanan. Yung Gulf, yung Strait of Hormuz, na yan ay kontrolado ng Iran. May sumubok, pinasabog yung mga tanker ng krudo. Patay. Siyempre, yung mga tao, yung mga tripulante doon. So, takot sila. Naka-standby lahat. So, walang supply. Sa Pilipinas, mga within 1 month ang supply ng crudo de gasolina. After 1 month, pag hindi pa rin mawala yung gera doon, wala na tayong crudo de gasolina. Kasi 1 month lang ang supply na nakapundo sa mga dipo. So pagkatapos doon, after 1 month, kung magtagal pa to, maglalakad na tayo. Amen. Nung napag-isip na namin bibili ng bisikleta para pagpupunta sa Bible study, magbisikleta na lang si yung ating mga preachers. Alam, magpakrudo ka kung napakataas na yung Dati magpakrudo ka ng 2,000, full tank na. Baka 10,000 bago mag-full tank. Dala na. So, bisikleta na lang. Sakay na lang sa kabayo, balik sa uno. Tapos yung ating kurente, parang krudo din yata to. O wala na. Brown out na. Amen. At dyan na yung mga tao maghahanap ng kaligtasan. Katulad sa Qatar. Pag magpuri dati, halos isa lang. Yung maiwan lang sa pastoral dahil busy sa trabaho. Oo. Si beloved, my co-preacher, beloved Brother Benji, yun, pag gising sa umaga, puri. Isa, 2, 3. Pero ngayon, araw-araw, dami, puno sila magpuri. Kasi walang trabaho eh. Nandoon sila lahat. Nagpuri. Nakikita ko sa Facebook, halos 24 hours ang pagpupuri nila doon live. Kasi pagdating ng kapighatian, wala pong ibang panghahawakan ng mga anak ng Diyos, magpuri ng magpuri ng magpuri. Amen? Wala na. Yung mga nagdidebate, wala na yun. Yung mga tao hindi na makikinig sa mga salita, mga pangangaral. Kasi yan din ang cause ng kaguluhan, minamahal. Halos ang mga kaguluhan na nag-umpisa sa reliyon yan. Sabi nga natin mga pastor, walang kaligtasan sa reliyon. Nag-away-away lang ang mga tao. So dito sa Jesus Miracle Crusade, ang binigyan ng pinaka-importanting oras, magpuri. Amen? Oo. So
Pag maabot mo yung congregational singing, o taghalos, isang oras yan, joyful solemn. Tapos, puri uli, children's choir. Puri uli, adults choir. Puri uli, singles and youth choir. Puri uli, youth, finest choir. O pagbibigay, pag habang nagbibigay, kumakanta pa rin. Pagkatapos ng preaching, kakanta pa rin. Amen. Amen. So, ang pagpupuri, napaka-importante yan. Nung kami ay nag-stay sa kampo ng Abu Sayyaf, walang ibang ginawa, araw at gabi, magpuri sa mahal na Panginoon. Habang ang mga Abu Sayyaf ay galit na galit hanggang nung inatake na sila ng military assault ng mga sundalo, ayun, mga Abu Sayyaf na mismo ang nagre-request, umawit na kayo, mga hallelujah, para maligtas tayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh? Hindi naman nila sinabing, mangaral na kayo, mga hallelujah. Magdebate tayo, mga hallelujah. Wala. Sabi nila, umawit na kayo. Ha? Kumanta na kayo, magpuri na kayo. Amen. Oh. Alam, maglalabas ka at magtrabaho ko, pipilitin mo sarili mo magtrabaho. O baka hindi ka na makabalik. At wala na ring bukas na mga tindahan. Mismo yung mga may-ari ng tindahan, sila na mismo ang nag-hold ng kanilang mga paninda dahil konsumo na rin nila yun. Yung mga tubig, o lalo na doon, disyerto. So wala nang supply ng tubig, yan ang pinakamahirap. Pag wala ng tubig, paano sila mag-survive? Naka-stay ako doon, minamahal. Sa pastoral house. Pag wala ng tubig, doon sa dispenser, ayun, tatawag na kagad yan. Kasi, kahit walang pagkain, basta may tubig. Yung tubig pa naman doon, pag palagi kang umiinom, maramdaman mo parang may asin, may asin ba? May lasang asin. Kasi dagat yun eh. Dagat, kino-convert nila into pure water. Kumbaga, pinapakulo yun, may proseso. Tapos mag-separate yung tubig sa asin. Yun yung kanilang tubig doon. Binubumba na minamahal yung mga dipo, yung mga dam. Yun ang kitakutan nila pag yung reservoir ng tubig, yun ang bubombahin. Wala na, daming mamamatay dyan. Tapos, ramdam na nila yung gutom. Yun yung sinabi ng Bible. Gera, kasunod, gutom, pestilences, sakit. Siyempre, pag wala ka ng mainom na tubig at hindi ka na makakain, papasok doon ang sakit. Iba't ibang klaseng sakit. Pestilences and earthquakes. Hindi daw nag-earthquake doon sa lugar na yon. Pero dahil sa mga missiles, yung mayanig na yung lupa. Missiles na babagsak sa lupa doon at missiles na lalabas galing sa lupa. Kasi yung mga missiles na nakabaon yan eh. Underground yan. Iba naman yung nakakarga din sa mga sasakyan. Pero karamihan dyan, underground. Bigla lang susulpot yan sa mga disyerto. Sa ilalim pala, mayroong underground doon. Imbakan ng mga missiles. So, hindi nila mahanap-hanap yon. Makita na lang yun pag may lalabas. Siyempre, paglabas doon, yung impact ng pagsabog paglabas, earthquake. Yayanig yung lupa. O pagbagsak doon, parang magbabarina pa yan ng how many meters bago sa sabog. Yan yung mga technology ngayon eh. Hindi yung pagtama sa lupa, sabog agad, no? Hindi. Mayroon pong mga ilang meters muna, 50 meters, 100 meters, parang bumabarina pa yan sa ilalim bago sa sabog dahil
ang tinatarget doon yung mga underground, yung taguan. Magulat ka doon pag wasak na yung building, maya-maya may mga rescuer, biglang maglabasan yung mga tao doon sa ilalim. Yung pala nakatago sa ilalim, yung mga underground. Oh. Ang hirap ng kanilang kalagayan doon, may namahal. Ang magagarang mga building, yung mga tinitingala na mga 7 stars hotel. Dito sa atin, 5 stars lang. Sa kanila, mayroong 7 stars. 70,000 per night up to 1 million per night. Ang babayaran mo sa gusto mong matulog doon. Yung Bulge Arab na hotel. Narinig ko 70,000 pesos per night. Pinakamura na yon hanggang 1 million. Pero punong-puno din yung hotel na yon. Daming mga nandoon. Dati. May mga Pilipino din doon natutulog. Yung mga talagang malita-malita yung kanilang mga pera dito sa Pilipinas. Yung mga kickback nila. Ayun, mga kontraktor. Doon talaga sila, minamahal. Pero ngayon, nasaan na sila? Underground. Sa mga sasakyan. Sa mga open na disyerto, nagtatago. Doon sa sasakyan, dala-dala nila yung kanilang mga kagamitan, pagkain, tubig, pamilya, nandoon na sila nagkalat. Ito na yung umpisa. Papalapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dati, hindi po yan pinapansin. No? Hindi pinapansin yan. Paulit-ulit na pinipreach ng mahal na pastor. Mayroon pa akong na-monitor sa preaching ng mahal na pastor. Hindi magtatagal, sabi ng mahal na pastor. Magkaroon ng yung pangdaigdigan na pangangaral ng Ebanghelyo. Kumbaga, bansa, kumbaga yung puwersa ng mga leader ng bansa, yun ang magdala. No? Kumbaga kung panahon ni Constantine, di ba? Paano na kalat ang Kristyanismo nung panahon na yon, bagamat malayo na sa original na Kristyanismo, ginamit si Constantine para i-conquer ang bansa, iba't ibang bansa, no? Dala-dala ang Ebanghelyo ni Kristo. So, gano'n din ang nangyari ngayon. Ang nangyari ngayon, minamahal, hindi po Katolik ang ginamit. Hindi naman Katolik yan si Donald Trump. Hindi naman Roman Catholic yan si Netanyahu ng Israel. Si Netanyahu, Jewish po yan. Relihiyon ng Israel. Judaism. At si Donald Trump ay evangelicals yan. Trinitarian, evangelical. No? Kumbaga pinapaluhod ang mga non-Christian nation, lalo ng Iran. Dahil ang Iran ay isang relihiyosong bansa yan, no? Islamic state. So, talagang pinatay yung leader, yung pinaka leader ng reliyon doon. So, Muslim sa Muslim, nagkakalaban-laban na sila. Dahil tinarget ng Iran yung mga Muslim countries. Dahil sa American bases. So, talaga magkagulo yan, minamahal. Umpisa pa lang yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. At sa amin naman ng China, naghanda na sila. Pag-uunahan sila ng Amerika, sabi ng China, yung pangalawang putok, hindi na sa kanila, sa amin na. Sa kanila muna ang unang putok, pero hindi namin pahintulutan na sa kanila pa rin ang pangalawang putok. Anong ibig sabihin nun? Gaganti din sila. Gagayahin din nila ang Iran. Titirahin din nila ang mga American bases na malapit sa China. Exempted ba tayo doon?
Nako, mas malapit tayo. Nandyan sa UP, sa Gamo. Isa yan sa American base. Sa Lalo, Cagayan. Sa Santa Ana. Oh, sa Palayan. Sa Nueva sa Subic. Palawan. Mayroon sa Cagayan de Oro, sa Lumbia Airport. O Siam yata yan. Siam na hindi naman American base yan. Philippine camp yan na nandyan sila. So, hindi tayo exempted. Amen. So, kailangan nating maghanda at maghanda at maghanda. So, yung mga hindi na nagpupuri ng madaling araw, gumising na po tayo ng madaling araw at pilitin nating magpuri sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hayaan mo yung mga kapitbahay kung naiingayan. Importante magpuri. Yung iba naman, instead na magpuri, magpatugtog. Hindi po, minamahal. Magpuri, hindi magpatugtog. Hindi yung kaset ninyo, yung cellphone nyo, yun ang marapture. Kasi yun ang tumutunog. Yun ang nagpupuri. Ikaw tulog na tulog, pinatugtog mo lang yung pagpupuri. Kahit wala yan. Kahit paulit-ulit na yung kanta mo, importante, ang pag-awit mo nakaabot sa trono ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit wala sa tono, basta nagpuri ka. Anuhin mo naman yung gaganda ng tugtugan, ganda ng boses, wala naman yung puso. Amen. Lalo na ngayon, minamahal. Kahit dalawa lang alam mo kanta, tatlo, balik-balik mo yan. Mahal na pastor nga, hallelujah, praise the Lord. Sabi niya, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Paulit-ulit sa isip. Pagpupuri na yan sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Pestilences and earthquakes in diverse places. Verse 9, persecution of believers. Persecution of believers. Bakit? Ngayon, walang persecution muna. Kasi lahat nagtago. Every time na may sirin, tago sa building, tago sa underground. So, pagkatapos na wala, mahinto na yung mga walipad na missiles at ground force na ang gagamitin. Ground force. Ang ibig sabihin ng ground force, yung mga naglalakad, no? Sasakay ng mga sasakyan. Lulusobin na yung mga, papasukin na yung mga building. Ground force yon. Hindi na yung mga jet fighters. Ground na ang lulusob. Magbakbakan yan, kung saan sila magkikita sa mga building, katulad nung nangyari sa Marawi. No? Nung lumusob yung ground force, daming patay. Dahil nakaposisyon yung kalaban. Pagdating ng ground force, ito na ang tinatawag na persecution of believers. Halimbawa, yung mga sundalo na yan ay galit sa Christian. Pag makita yung Christian, barilin. Amen. Or yung mga sundalo na yan ay galit sa Muslim. Pag makakita ng Muslim, barilin. Iyan na yun. Karamihan doon sa lugar na yon ay non-Christian. So, magkaroon ng persecution sa mga believers. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Dito nga sa atin, almost 100% Christian. 80 to 90%. Nagsasabing Christian. Mag-away-away pa nga eh. May persecution pa. Sabihin ng iba, kami ang katotohanan, kailangan magpamimbro kayo sa amin. Pag hindi, yung ibang relihiyon, grabe, parang Muslim din. Pag hindi ka magpamimbro sa kanilang relihiyon, ang buong pamilya, membro sa relihiyon na yon, pag ikaw ay titiwalag, alisin yung mana mo.
wala ka ng share sa lupa, wala ka ng, hindi ka na iisiping anak. Oh, grabe oh. So, parang sinunod nila yung standard ng katuruan ng Muslim na pag once na mag-Christian ka, kung hindi ka papatayin, layas ka na lang. Oh. Ganon dito sa atin, mayroong mga ganon na nagpakilalang Christian, ganon ang kanilang katuruan. So, mas matindi pagpatayan na. Yung ating narinig, may mga nagsusuntukan, nagdidebate, nagsasampalan, nagsisigawan. Lalo na kung pagdating ng panahon, patayan na, no? Panahon ng krusada, ng Katolisismo, ng Romanismo, minamahal. May krusada nung unang panahon. Yun yung pinakaunang ginamit yung word na crusade. Crusade against non-Catholics. Pinapatay po nila yun, milyon-milyon. Sila po yung nagko-conquer ng mga bansa. Yung krusada na yun, pinapatay ang mga hindi naniniwala. No? Ang krusada natin, minimal, hindi po tayo pumapatay. Kasi ang kalaban natin, hindi ang laman at dugo. We wrestle not against flesh and blood. Ang pinapatay po natin, yung masasamang gawa. Amen. Yung pagkababaero, pagka-drug addict, pagkasugarol, pagkasinungaling, pagka-magnanakaw, o ano pang mga masasamang gawa, pagkasalasalasenggero, yun po yung pinapatay. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang kanilang krusada kasi is political. Sa atin, spiritual. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, sabi ng verse 9, pakibasa. Mateo 24, verse 9. Sa Mateo 24, talata po 9, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatihan at kayo papatayin at kayo kapopotan ng lahat ng mabansa dahil sa aking pangalan. Amen. Ilocano? Dito po sa Mateo 24 ang talata 9. 9. Iti dayta iyaawat na kayto dirigat, ket papatayin na kayto, ket gurayan na kayto, dagiti amin na nasyon, aga po itinagan ko. Amen. Then shall they deliver you up to be afflicted. Afflicted. Mapalad tayo dahil nandito tayo. Ang Pilipinas ay isang bansang Kristiyano. Paano yung ating mga kababayan na nandoon sa bansa na hindi Christian? Paano ngayon, pagdating ng panahon, pag mag-supply na ng pagkain at sabihin yung mga Christian ay hindi bigyan, no? Hindi magutom talaga, no? Para lang sa mga Muslim ang pagkain, so hindi isamang Christian, ay problema yon. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Sabi dito, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Kapuputan kayo ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Everybody say, praise the Lord. So, handa na ba tayo doon, minamahal? Amen? Oh. So,